Kain na ulit. Bye. Bye lang, bye lang. Bye-bye. Hi! Bye-bye. Bye-bye. Miyak. Tapos ko lang mali. Time check tayo. Yung may isa na pinili sa'yo? 2:10. Hi, baby! Bye-bye! See you later! Ano? Ano? Haha! Bye-bye! Grabe init ngayon mga buds. Pupunta ako ngayon sa parking. Medyo malayo-layo. Init. Ako mga buds sa sasakyan. Sobrang init. Pinagpapawisan na ako. Init ng sasakyan eh. Babamba ako muna ito ng tagil mong piso sa piso wash. 5 piso wash pala. So yun mga buddy, okay na. Pinabugaan lang natin ng ng tubig kasi sobrang init eh. Pero ngayon, okay naman na rin. Ngayon papunta na ako ngayon sa Quiapo. So may kontrata nga pala ako kay Nanay Iseng at kay Father Hans. Susunduin ko sila sa Quiapo Church. Then babiyahe kami papuntang simbahan nila Father Hans daw. No? So totally niyan na talagang grab driver na po ako ngayon mga buddy. Then eto kaya ako naging driver dahil sa kaibigan ko, pinasok na ako kasi mamaya ako kwento ko sa inyo yung mga dahilan kung bakit di na ako MC taxi driver tsaka hindi na ako masyadong nagbablog. Nahinto ako simula last year. Sige na, babiyahin muna ako mga buddy. Kailangan ko makapunta na agad ng Quiapo Church kasi may usapan kami 4 PM ko susunduin. So dito nga pala ako sa Papa sa bahay namin malapit. Yun. Samahan nyo ako sa aking biyahe. Let's go! So yun mga buddy, habang nasa biyahe ako, i-share ko lang sa inyo yung mga nangyari sa akin, bakit di ako nakapag-vlog. And then hindi na ako MC taxi driver, hindi na ako delivery rider, hindi na ako nagmamotor. Yun nga, in the first place, kaya di ako nakapag-vlog na isang taon. Muling vlog ko yung dalawa kami ng girlfriend ko. Ayun nga, at nagkaroon ako ng isang responsibilidad. Kumbaga nagkaroon ako ng anak na isinilang noong December 21, December, before Christmas. Then yun, before nung nabuntis siya, sabi ko sa sarili ko, nag-aaral pa ako noon na mag-focus muna ako sa anak ko tsaka sa girlfriend ko. Kasi di naman ako yung tao na tumatakbo sa responsibilidad syempre. At the same time, huminto ako sa pag-aaral, tapos yung scholar ko nahinto. And 4th year college na rin pala ako mga buddy. At napag-decisionan ko na huminto muna sa pag-aaral at makapag-ipon-ipon sa panganak. Syempre, first baby ko kaya pinag-ipon ako masyado. And then, nag-usap kami ng girlfriend ko, di ko na dapat to i-open para sa inyo. Ako muna hihinto, then makapagtapos na rin yung girlfriend ko this year. Nurse po siya, nurse. Then ayun, nakapag-ipon-ipon naman ako hanggang December na naman, pati mga gastusin sa pagbubuntis niya. Then ito na, after nung January fiesta, sabi ko mag-decide na ako magbabalik ng vlog. Then focus pa rin ako sa anak ko syempre. Ayun yung gusto ko. Ayun. And then sa kasamang palad na di naman natin naasahan ang problema, ayun, sunod-sunod yung pato ng problema. Nanganak yung asawa ko, then namatay si mama, kaya noong January 13, 2024. Then sobrang lugmo ko noon, ang hirap ng sitwasyon ko, syempre nanay mo yun. At the same time ngayon naman din nakamove on naman din ako kahit pa paano. Talagang tatanggapin mo na lang kasi ganun talaga buhay natin, hiram lang naman natin sa Diyos yan. Kaya
tuloy lang ang labang buhay. Same time nun, bayaran din ng tuition ng future wife ko. Yung girlfriend ko, kung nanonood ka naman. Yun, yung girlfriend ko, bayaran din ng tuition, nagkaroon ng problema. Binenta ko yung motor ko, dalawa. Yung unang motor ko na Honda Click, yung unang pinagbablog ko, binenta ko rin yun kasi nga sa problema rin, gastusin, financial. Then yung Honda ADB ko, nabenta ko rin yun kasi nga gusto ko pagpatuloy yung pag-aaral ng misis ko. Then syempre ayoko naman yung ganun na dahil lang dun sa hihinto siya sa pag-aaral kasi syempre sabi ko nga sa sarili ko, hindi naman habang buhay na ganito ako, kaya kahit pa paano yung sacrifice ko yung mga nasa akin basta para sa kanila, para naman sa future nila, for the better naman yun. Ayun lang mga buddy, share ko lang. At ngayon, hindi na ako MC taxi driver. Itong kotse na to, hindi talaga to sa akin. Kinuha ko to bilang hulog boundary kasi wala pa talaga akong unit Ibig sabihin ng hulog boundary mo, magbaboundary ka araw-araw, at the same time yung hulog mo sa sasakyan, ayun na rin yun. Nasa yun kung 6 days maliban sa coding, walang bayad siya, araw-araw siya. Kahit sabihin mo na holiday, may bayad pa rin, kailangan bumiyahe ng bumiyahe. At the same time, after 4 years sa akin, mapapasakin naman tong sasakyan. Pero di natin alam kasi plano ko kasi na kumuha ng bagong sasakyan, then ipapasok ko sa Grab, no? Wala pa kasing slot si Grab hanggang ngayon wala pang slot ang LTFRB para sa mga TNBS. Dapat kukuha ko ng Mirage, kaya kaso natagalan, ang tagal ng proseso sa car loan, ganyan. Panahon na yun, panahon last month Gusto ko na talagang magtrabaho kasi nakatinggan ako sa bahay, paano yung mga gastusin namin, paano yung gatas ng baby ko, paano yung pang-araw-araw namin, di ba? Kaya gumawa ako ng paraan, minaitabi akong pera, ayun, pinanghulog ko. Ang hulog boundary kasi, uhulog mo yun, magka-cash out ka, magka-down ka, then ikaw na bahala magpatuloy na sa bayan. At the same time, abang nasa yung sasakyan, sa'yo na rin dapat yung maintenance neto, and then lahat ng gastusin kasi ikaw na gumagamit may pipirma ko yung kontrata. At ngayon, nandito na ako may tumulong sa akin, isang kaibigan na dating hindi na ako kwento yung bakit tinulungan niya ako sa nakakuha sa akin. Siyempre naging kaibigan ko rin naman siya. Malaki pasasalamat ko rin sa kumpare ko na yun, totoo. At ngayon, pinagpapatuloy yung opportunity. Back to zero talaga ako ngayon mga buddy. At pinagpapasalamat ko na lang din sa Panginoon na binigyan kami ng ganitong pagsubok. At syempre kikilusa ko pa rin. At the same time, nagpapasalamat ako kasi healthy yung baby ko, healthy yung asawa ko, yung misis ko. At ngayon, ito na ako. Sana pagpatuloy nyo pa rin ako suportahan, at alam kong isang taon na akong nabakante, ilang taon, 2 years, 1 year, ilang buwan ako nabakante sa pagbablog. At the same time, na-enjoy ko yung pagbabiyahe ko na ito. At sana may mga customer ako na mabait, may mga customer tayo na alam nyo na malusungit. At the same time, sana maging good mood sa kanila yung pagbablog ko, kasi wala na kasi yung GoPro ko. Yung GoPro ko po nagagamit sa pagmumotor, nasira po, nabasa. Gawa po nung naligo po kami sa dagat, sobrang katangahan ko kaya gano'n. Sana pala rin tayo sa pagbablog ulit ngayon. Susubok ulit ako. Hindi naman sa ina-enjoy ko yung pagbabiyahe ko. At the same time, panibagong platform sa pag-drive. Yung baga dati 2 wheels, ngayon 4 wheels na. So nga lang, yung maintenance, basta lumaki ng lumaki. Ganun talaga, buhay. Kailangan natin lumaban sa hamon, kung ano yung opportunity na dumating sa atin, palagan natin. Tayo at tayo pa rin kakikilos natin sa sarili natin. So yun mga buddy, ang daldal ko na, papunta na ako ngayon ng Quiapo Church. Susunduin ko na si Nanay Isay tsaka si Father Hans. Sana sumakto ko doon. Medyo minamadali ko na. So kita-kits tayo mamaya mga buddy, pag nasundo ko na si Nanay Ising at si Father Hans. Ako na si Father Hans. Nay! Thank you! Ito yung mga kasabista na.
Ay. Wala sa nanang ising eh. Kala ko po nandyan. Pads, thank you, Pads. Yes. Ingat. Apo. Thank you. Bye-bye. Yung mga buddy natin na si Father Hans. Siyempre, nag-usap kami about sa Quiapo Church. And siyempre, scholar din pala ako ni Father Hans. Nag-usap kami medyo personal yung pag-uusap namin about sa buhay ko. And then, kasama namin yung apat na sakristan niya na yan na lang kasi yung mag-video kasi may pinag-uusapan kami about sa mga bagay-bagay. No? Salamat po, Father Hans. May tip pa. Salud sa'yo, Father Hans. Nakasay na pala si Father Hans dito sa Assumption sa may tapat ng Manila. So, sa mga gustong pumunta kay Father Hans, punta lang po kayo sa Assumption and message niyo po siya. Mang-misa niya po tuwing Friday po 3 PM sa Quiapo Church. So let's go. Ayun mga buddy, time check natin. Mag-9 na. So totally natin ko na yung kontrata. So ngayon nag-open ako ng Grab at nakakuha ko ng pa-set destination pa uwi sa amin. Nakakuha ko ng 500 pesos papuntang Malabon. Malapit na ito sa amin. Sunduin ko siya sa Harbor Square. 446 siya eh. Pupunta sa akin pero ang payment niya 500 plus. Yung pupunta sa akin 446. Tara mga bati, let's go, biyahe na. Good evening sir. Ay, good evening po. Malabon po. Po. Ayun, drop na natin sila sir. Total of 582 from Harbor Square to ano sila to Malabon. Sana pasukan tayo ng booking dito. Nakuha tayo ulit ng booking malapit lang dito. Bali 134 siya. Di ba tayo pinapasukan pa uwi? Diyos ko, papadji. Pagpapag pa uwi dito pa rin ako sa Malabon. Ayun mga buddy, nakakuha ulit ako pabalik na sa bahay, sakto, sumakto. Ito siya, sunduin ko siya sa may badminton court, papuntang Sinami, sakto sa amin mismo. Jack buddy, thank you Lord. Ayun mga buddy, na-drop ko na si customer. Dito lang din sa amin, for almost 6 kilometers mga buddy. Uwi na rin ako mga buddy, di nakababiyahe ng oras na rin. Saktong 11 na. So, decide na ako umuwi at inaantay na rin ako nung mag-in ako. So, kung umabot ka man sa video na to mga buddy, sa pagbabalik ko bilang vlogging ba? Vlogger. Hindi naman motovlogging, no? Please like, comment, and subscribe. And pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video ko. Kung gusto nyo lang naman. So ayun mga buddy, dito ko natatapusin to. Maraming salamat sa inyo. See you on next Grab vlog. Bye bye. Ingat po kayo palagi. Drive safe and stay healthy. Drive safe and stay hydrated. Bye bye. Peace.